Good afternoon. The Supreme Court en banc, during its special session today, March 18, 2025, acted on the following matters. In the case of Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald De La Rosa versus Executive Secretary Lucas Bersamin et al., the Supreme Court noted without action the motion for reconsideration filed by former President Rodrigo Duterte and Senator Ronald De La Rosa regarding the court's denial of their prayer for the issuance of a temporary restraining order. The court ordered respondents to personally file their comment on the new matters raised in the supplement to the petition filed by petitioners within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Next, in the consolidated petitions for the writ of habeas corpus of former President Duterte, the court received the consolidated compliance with its March 13, 2025 resolution, filed by Department of Justice Officer in Charge, Undersecretary Nicholas Felix T., who was authorized to represent respondents in this case, considering the recusal of the Office of the Solicitor General. The court directed petitioners Sebastian, Veronica, and Paulo Duterte to personally file a traverse in response to the consolidated compliance within a non-extendable period of 5 days from receipt of notice. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. Now, some changes in the schedule of the oral arguments. The oral arguments for the cases involving the transfer of PhilHealth funds will now take place on April 2 and 3, 2025, and April 4, if necessary, in Baguio City. The case involving the 2025 General Appropriations Act is scheduled on May 19, 2025, while the Maharlika Fund case is scheduled on July 8 and 9, 2025. Thank you very much. As chair of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given in the involvement of the ICC and the International Criminal Police Organization, Interpol. To shed light on the matter, inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OTS, DOTR, DOJ, DFA, NSC at CAAP, and other resource persons and witnesses. The Senate must address these critical concerns to uphold the country's jurisdiction and to clarify policies governing our law enforcement agencies and their engagement with international tribunals. Our sovereignty and legal processes must remain paramount. Senator Amy Marcos. Naku! Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Alam mo, napaka-hipokrito mo. Dapat, nung nagsisimula palang binibira mo na ng binibira yan. Pero nung ginawa mo, nagkandara pa ka na maging party ka ng bahagi ng alyansa. Ngayon ka lamang nagsasalita. At saka, alam po ninyo, mawalang galang na sa'yo hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kitang mo yung ebidensya. Ano pang i-imbestigahan mo? Illegal nga Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang imbestigasyon? Wala na akong investigasyon. Kaya tapos na nga Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema sapagkat ang Korte Suprema ang huling bulwark of democracy. Walang maasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo Samantala, may payag isa pong Dr. Attorney Sal mula kay Attorney Lox Andutan. Sabi niya, I've received several messages from my friends because of this picture circulating online. I'm not sure why these people used my dad's picture, but he did not die from anything related to EJK o yung extrajudicial killings. Wala rin siyang koneksyon to former President Duterte. Just to be clear, he was murdered by people who are rotting in jail right now. He was murdered because of greed, jealousy, and reasons that our family could never understand and accept. It had nothing to do with drugs, nor EJK, or to former President Digong.
Keep his picture out of your selfish agendas. He was and forever will be respected, a respected urologist by his family, colleagues, and patients. Ang issue na ito, Attorney Sal, ay nagugat dahil may mga nabiktima di umano ng EJK na nilalantad sa mga rally ng mga makakaliwa, pero hindi naman talaga sila, yung mga kaso na yon ay non-related sa binibintang nilang EJK kay former President Duterte. Mapagkilatis po ngayon ng netizens, Attorney, at natitrace po na itong mga pinapakita ng larawan ay walang kaugnayan sa mga binibintang na akusasyon kay former President Digong. Hindi nakataka-taka ho yan. Hindi nakataka-taka na gagamit sila ng lahat ng propaganda. Pero teka muna, ngayon, ang taong bayan, yung mga supporters, lalong-lalo na ng Presidente Duterte, talagang nagpupuyos ang kanilang mga damdamin. Kaya nagrarally sila ngayon. At talagang nagsisigawan ay balik, ibalik, ibalik. Yan ang ating slogan nga. Ibalik, ibalik, ibalik ang Presidente Duterte. Kaya ang panabangan yung mga campaign ni Presidente Duterte, maglabasan na kayo. Medyo babaguhin natin ang naratibo. Hindi lamang ang mga supporters ni Presidente Duterte ang kailangan lumabas at manindigan. Bakit kanyo? Sapagkat hindi na po ito issue ng Duterte. Ito'y issue ng soberentiya, kasarinlan ng bansa. Si Duterte ay naging simbolo lamang kung paano isinusuko ng bansang Pilipinas sa pamamagitan ng gobyernong ito sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ang pagsuko sa soberentiya. Kaya lahat ng tao, kayo man ay in agreement with Duterte or in disagreement with Duterte, you must remember that you're a Filipino citizen and your country, through your government, has surrendered the sovereignty which we have given to these officials. Kaya kailangan mag-react kayo. Kayo'y konforme kay Duterte o hindi kayo konforme. Sapagkat ang issue ngayon ay ang bansa, ang pagsuko sa soberentiya ng ating bansa, ng mga binigyan natin ng kapangyarihan upang manilbihan sa atin, upang bigyan ng proteksyon ng ating bansa. Subalit ipinagkakanulo nila, isinusuko nila ang ating kasarinlan. Attorney, sa kabila po ng kanyang sitwasyon, iniisip pa rin ni dating Pangulong Duterte ang kapakanan ng Pilipinas. Sa kanyang pakikipagkita sa kanyang anak na si VP Sara Duterte, isang napakahalagang mensahe ang ipinapaabot ito sa mga Pilipino. Mula sa The Hague, magbabalita si Anton Cero. Nagkita si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Dito inihiyag ng dating Pangulo ang isang matinding pahayag. Hindi niya kailanman ibinigay ang Pilipinas sa mga dayuhan. Sumalang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial ng International Criminal Court, ICC, sa pamamagitan ng video conference noong March 14, 2025 sa The Hague, Netherlands. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang personal na humarap sa pre-trial bilang legal counsel ni Pangulong Duterte. Matapos ang pagdinig, nagkaroon ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na mabisita at makausap ang kanyang ama sa loob ng 1 oras sa hospital wing ng detention center ng ICC. Sa kanilang pag-uusap, hindi pa rin nawala sa isipan ni dating Pangulong Duterte ang Pilipinas. May isang mahalagang bilin siya kay BP Sara. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country. Do not leave the Philippines. Ibinahagi ni BP Sara sa kanyang ama na maraming Pilipino ang umiyak at nasasaktan sa iligal na pag-aresto sa kanya. Isang pangyayaring itinuring ni Vice Presidente bilang kidnapping. Ngunit payo ng dating Pangulo sa mga Pilipino, manatiling kalmado. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Sa kabila ng lahat, isang matibay na paninindigan ang ipinaabot ni dating Pangulong Duterte, hindi niya kailanman ibinigay ang Pilipinas o kahit isang Pilipino sa mga dayuhan. As a Filipino, I never surrendered my country.
wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Nagpapasalamat naman si VP Sara sa lahat ng Pilipino na walang sawang nananalangin at sumusuporta sa kanyang ama. Ngunit anya, hindi dapat malimutan ang mas malalaking suliraning kinakaharap ng bansa. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone's rage about what happened. Let us not forget the real issues in our country, and that is poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency. The failure of the government to address peace and security in our country. Sinabi rin ni VP Sara na hindi siya aalis sa The Hague, Netherlands hanggat walang kapamilyang papalit sa kanya sa pagbabantay kay dating Pangulong Duterte. Sa mga susunod na araw, nakatakda siyang makipagpulong sa defense team ng dating Pangulo sa pangunguna ni Nicholas Kaufman bilang lead counsel ng kanyang ama. Samantala, makikipagkita si Vice President Sara Duterte sa Filipino community sa The Netherlands sa March 23, 2025 upang personal na ipaabot ang kanyang pasasalamat sa kanila. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ako si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Ako, yung mga bilin na Attorney Sal, Martin, huwag mong iwanan ng Pilipinas. At ang request niya, Attorney, paksiw, tsaka chinelas, medyas, yung request ng PRRD. Kasi yun ang kanyang kinasanayan. Saka yun namang wag umalis. Hindi naman umalis. Binisita lang siya. Alam niyo ngayon, sa modern technology, hindi ka maaaring umalis sa isang lugar. Nandun ka pa rin. Dahil wala namang kaibaan. Nandun siya. Nandito ngayon. Ganun din yun eh. Pareho lang. Ang ibig lang sabihin, hayaan mo na ako. Okay na ako dito. Uwi ka na. Yun lang naman ibig sabihin ni Presidente. Sir, mensahe po ng ating mga kababayan, sabi ni By Brown, to ICC, listen, the voice of the Filipino people in the Philippines. 99% are most loving the former President Rodrigo Duterte. Sir, anong masasabi mo dito sa mensahe niya? Sino nagbigay ng mensahe? By Brown. Mukhang banyaga ito. Foreigner yata. Meron nyo, pati foreigner. Kumakampi sa mapanawagan ng sambayan ng Pilipino. Kung yung foreigner ay concerned at nananawagan, Pilipino pa. Yun ang mensahe. Si Janet Bragado, I never voted for BBM. Kaya ang sakit na yung buong bansa nagsasuffer because of someone who is so rotten to the core, destroying our country, resources at mga taong nagsisirbisyo ng tapat sa bayan like our beloved PRRD. Bakit kailangan ni PRRD magsakripisyo? Bakit kailangan na siya ang naghihirap sa ibang bansa? Bakit hindi si BBM ang mahatulan ng batas dito sa lupa at sa langit? Lord, hear your people's prayer and bring back our PRRD home safe and healthy. Sir. No, kaya sumama ka na. Pag nag-rally tayo sa Liwasang Bonifacio, peace rally, punta ka doon. Dali mo ang pamilya mo. Alam mo, yung nandun ako kahapon sa isang mall. Sir, gusto naming sumama sa rally kami, may mga trabaho kami. Kaya nga, alam namin yon. Kaya ang gagawin natin, araw-araw tayo sa Liwasan. Yung oras, i-extend natin. Para yung mga nagtatrabaho, pagkatapos sa trabaho nyo, pwede kayong duman doon. Kaya, kasi gusto nila sumama, may trabaho doon sila. Hapon naman ang trabaho nyo kako. Yung sa gabi naman, pwede naman kayo umaga. Kasi gawin natin, umaga, hapon, alam mo, yan ang ginawa namin. Sinasabi ko Jimmy Gundok, yan ang ginawa namin nung pinababalik namin si dating Presidente Marcos Sr. Kasi nga, itinapon ng Cory government. Ibalik nyo yan dito. Yan din ang panawagan natin. Ibalik nyo ang Pangulong Duterte kung totoo na meron siyang kasalanan. O dilitisin dito. Bakit nyo sinusuko sa dayuhan? Si Elvira Solis, mensahe niya, takot kasi ang mga Marcos kay Duterte at kay Pastor Kibuloy, kaya pinakulong niya sila. Sir. Obvious. Maliwanag naman yon. Si Shete, sabi niya, kapag magulo na ang Pilipinas dahil sa pagrarally ng mga tao,
magdideclare si Marcos ng martial law. Mas habang termino niya bilang presidente, sinadya niya yan na magkagulo ang mga tao sa Pinas kasi alam niya na mas malaki ang punto ng mga Duterte pagdating sa tao kaysa sa kanya. Kaya nga, ginamit niya ang mga Duterte para maging pangulo siya. At ngayon, gumawa siya ng paraan para siraan ang mga Duterte. Lalo na si Inday, mag-isip ng mabuti mga kababayan. Kalma lang tayo.